Share ko lang tong itong PhilHealth na ngayon natapos sa Supreme Court yung oral argument na ginawa nila sa Baguio. So si Ralph Recto handa daw niyang ibalik ang pera ng gobyerno nung kinuha nga nila yon noong nakaraang taon. So meron siyang paliwanag, pagkukunin parang may problema pa din. So i-play ko muna yung video. Iparinig ko lang sa inyo para maano nyo, para marinig nyo. Ito yung video. Galing ito sa UNTV. Ang nakalagay dito ay handa. Ito siya. Kita ba? Handang ibalik ang pundo ng PhilHealth. Ang title ito sa UNTV. Ito yun, Sa pagharap ni Finance Secretary Ralph Recto sa ika-4 na oral argument hinggil sa pinagsamang petisyon kontra sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation, tiniyak nito na handa ang gobyerno na ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Gayunman, nilinaw ni Recto na ang pagbabalik ng pondo ay maaaring makaapekto sa deficit target ng bansa kung gagawin ngayong taon. Narinig natin? Pag ibalik itong taon na to, magiging magka-problema pa yung sa bansa ang deficit ito. Akala ko tinago lang nila to sa sa National Treasury ang pera na to. Bakit problema sila? Di ginastos na to, wala na to. Kasi merong kasunod dito, ang sinabi nito, kailangan na isama to sa budget by 2026 ang nito, ang pangbayad dito sa PhilHealth. Ituloy natin yung video. Talihim, maaaring isama ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth sa National Expenditure Program para sa taong 2026. Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will happen to the government? Yes. After that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. If the ruling were for 2025, that will add a... Sabi niya, so kailangan yung ibabayad sa PhilHealth, kailangan nila isama yon sa National Expenditure Program, NEP. Ibig sabihin yon, kukunin nila ang nakaplanong budget by 2026. So, ang ibig sabihin ng pera nito ng PhilHealth, wala na, ginastos na. Bakit ayaw nila nang i-withdraw nila to kung saan nila tinago? Ang sinabi nito dati, naka-imbak lang daw to sa National Treasury. Ngayon, na-booking si Recto. Imagine, kailangan pa nilang isama to sa mga budget itong sunod na taon. Tapos ililito lang tayo nito. Tapos halimbawa, yung kinuha nilang budget ang pera nito, hihingi sila ng pundo, yung budget nito para sa PhilHealth, na naman ito, i-offset nila to. Ay, malaki ang ng PhilHealth kasi binalik namin yung pera, tapos may mga postahan pa, ganito gagawin nila, lilituhin ang taong bayan nito. Ito yung taktika ni Recto at saka ni Bongbong Marcos. Nililito ang mga tao. Ito yung mga taktika nila ngayon. Ginawang bubo ang mga Pilipino. Tapusin natin yung video na to. Banlawan natin tong si Ralph Recto na to. Hudas to fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. Hudas to Ito yung pareha ni Bongbong Marcos. Tapos, ang oral argument ito, pinapatanggal to sa reklamo itong si Bongbong Marcos ni Minardo Guevara. Pero hindi pumayag nito sino ba yung hindi pumayag nito na tanggalin kasama sa reklamo si Bongbong Marcos. Talagang isama siya. Siya yung nagpa-interview nito na may malaking pundo ang PhilHealth. Kahit pa wala silang subsidy na binigay itong taon na to, sapat pa rin ang pera ng PhilHealth. Ito na. Anong sabi ni Recto? Kailangan pa nila i-request ito sa sa NEP. Ibig sabihin, hihingi pa sila ng pundo nito by next year. Itong na to, bago matapos ang taon na to, yan na yon. Pagpapanday na yan sila ng mga budget
para sa susunod na taon. Kasi sa sunod na, itong December na to, darating, yan naman yung pipirmahan na budget for 2026. Yan yun. So, kasama ang PhilHealth doon. So, ang ibig sabihin ng pira ng PhilHealth, dapat ito tanungin ngayon, bakit kailangan pa na i-request pa yan sa NEP itong taon at susunod na taon, saan ba ngayon ang pera na yan? Na kinuha nyo yan noong nakaraang taon? Ginastos na talaga to. Sa laki ng gastos natin sa gobyerno ngayon na, imagine nyo, tingnan natin kung ano ang pinagagastosan ngayon dito sa gobyerno. Makailang ulit ko ito sabihin nga ilan ba ang gastos dito sa gobyerno ngayon yung impeachment ni VP Sara. Ang laki yan na pera. Hindi yan gastos sa para sa mga congressman yan. Hinati-hati nila doon. Tapos yung sa Senado pa. Palagi kitong Senado di pa to bayad. Kasi si Chis Escudero hindi pa to talagang inantay talaga niya yung kalendar na yung impeachment ni VP Sara. Hindi pa bayad ang ang Senado, pero ang Kongreso bayad na sa kanilang, kasi kuta na sila doon kaya in-impeach nila sa perma lang diretso agad sa Senado. Kaya ito yung pera natin ngayon, itong sa budget. Ayan pa, sa sunod na buwan, yan na naman yon, ang oral argument tungkol naman yon sa budget. So ito yung sa PhilHealth, dapat ito tanungin kung saan ba talaga to. Kaya lang, sino magtatanong nito ngayon? Na tapos na daw to ngayon yung sa oral argument. So tayo kasi mga Pilipino, talagang nililito lang nitong nasa gobyerno ngayon. Sabihin, andyan lang yung pera, hindi yan ginalaw, hindi yan gagalawin, andyan lang yan. Paano? Sinabi na ni Recto ngayon, pag ibalik ngayon ang pera, lalaki ang deficit ng Pilipinas. Nangutang pa. Nakaraang buwan, may utang tayo. Itong buwan na to, uutang ulit tayo. Saan? Saan kaya pupunta ang Pilipinas ngayon nito si Bongbong Marcos na presidente? Talagang ang lakas gumastos ng pera to si Bongbong Marcos. Wala namang mga project. Wala namang ginawa tong hayupak na to kung saan ginila tong mga pera ngayon. Yung pagpahuli pa kay Pangulong Duterte, ang laking pera yun. Sa eroplano pa lang magkano ang bayad nun. Tapos binayad pa nila sa ICC. Bayad ng ICC nun Sila nagbibigay ng information doon. Ito information namin. Bayaran namin kayo. Ito, hulihin namin to. Padala kayo kagad ng warrant of arrest. Sabagay, wala namang warrant of arrest yun galing ng ICC. Hukus-bukus din yun. Kaya yung pera ngayon sa Pilipinas, di natin alam kung saan talaga napunta. Sabi ko nga, wala silang tulay. Wala silang mga eskwelahan. Wala silang mga kalsada na pinapagawa. Wala silang mga release ng train. Lahat nga yung malalaking project sa Pilipinas ngayon, lahat yan tenga. Dahil walang budget. So, ibig sabihin ito, ang budget ito, ginastos nila sa sariling interest. Ma-impeach si VP Sara, mapadala sa Hague si Pangulong Duterte. Ayan yung pera nila. Yung dating sa yung sa People's Initiative, doon yun, napunta ang mga perang bilyon ang pera nun. Hindi yun milyon Tapos ito yung kay Sara Duterte na ginastos daw sa sa OVP at saka sa DepEd. Yan ang hinahabol na yun, na milyon lang yan. Samantala si Bongbong Marcos, bilyon ang kanyang ang kanyang confidential fund. Wala yan, di yan na sa ngayon sa balita. Kasi nga ang mga media ngayon tinapalan pa, isa pa yan pala. Mga media, binayaran yan. Kasi napapansin ba natin ang mga media ngayon, hindi nagbabalita ng hustong nga yan sa mga itong problema sa sa gobyerno ngayon. Wala. Ang laki ng problema sa gobyerno Pag ito yung gobyerno na to hanggang matapos tong termino ni Bongbong Marcos, ang Pilipinas palagay ko hindi makakaahon sa utang. Utang tayo ng utang, buwan-buwan may utang. Hindi tayo makakaahon nito. Lahat tayo dito, lubog.